Real Talk 101, episode 126, Sunday. This is the last Sunday of October. Oh, yan na. Alamin natin ano mabibigay niyang advice. Panoorin nyo lahat ng 6 episodes na naka-upload ngayon sa araw na ito para malaman ninyo yung mensahe ko po. And please do support yung YouTube channel. Mag-subscribe po kayo doon. Tulungan nyo akong maka-reach tayo ng, magkano ba yung sinasabi ni TikTok doon? 1,000 subscribers. Kasi kapag nag 1,000 subscribers doon, pwede tayong mag-live doon. 'Di ba? Sa YouTube. So kung may mga countries kasi na walang TikTok, mayroon din mga walang access. So, kung gusto niyo doon tayo mag-live at mas maganda yung scenery dati natin, pwede din sa YouTube tayo. Please do support at makahit tayo doon ng 1,000 subscribers. Please inform your friends, invite your friends to follow and subscribe and share. Okay? Ito. Kuha muna tayo dito ng isa. Paki-support na rin, follow, like, and share na rin yung TikTok ko dito. Ma-repost nyo na din po yan. At, pwede nyo rin po yung i-invite nyo yung friends nyo sa live natin sa Tuesday. Check nyo yung event schedule ko, nandyan lagi po dyan. Kuha tayo dito. And that is sheep innocence. You're encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful and consider what life has to offer with a greater sense of wonder. Take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. So, siguro, masyado na tayong nagpapaka-mature, masyado na tayong nakafocus sa mga problema natin na nakakalimutan natin yung sarili nating pangarap dati. Kasi nung kabataan natin, 'di ba, may mga gusto tayong mabili. Yung iba hindi na nabili dahil sa kawalan ng pera, sa kawalan ng lahat-lahat. Kung ano man yung gusto mong makain dati na hindi mo mabili dahil mahal na pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Kasi um kapag binigyan ka ng pera or blessing anytime, ibig sabihin sa panahon na yan diyan mo gagamitin. Hindi siya ibinigay para itago lahat. 'Di ba? Pwede kang magtabi, pero hindi lahat ibig sabihin na itago mo. Kasi you were given a chance to work and earn because you are guided for your dreams, for your hopes and dreams. Ito kasi 'yon, 'di ba? Kung binigyan ka ng trabaho, kalimitan sasabihin ng magulang mo, ingatan mo ang trabaho mo para kahit papaano, yung sarili mong pangangailangan ay matustusan mo. 'Di ba? And that is one of the main reasons siguro na kaya ka binigyan ng trabaho ng Diyos. The opposite side is, magtataka ka bakit kahit anong apply mo hindi ka matanggap. Dalawang rason lang yan. Una, hindi ka talaga ganun ka porsigido or yung drive mo hindi mafe-feel ng company ng kung saan ka nag-a-apply kasi malalaman nila yan if you are really interested during the interview, malalaman ng mga interviewee yan. And then yung pangalawang rason, kung meron kang minanang sumpa sa mga magulang mo pagdating sa trabaho, pagdating sa pag-ibig, pagdating sa swerte. Kasi posible yan na it's either your parents, your grandparents, or great-grandparents nagmana ng sumpa dati. Nasasabihin ng taong nagsumpa na kahit sino mapunta sa'yo, mamalasin ka. Kahit anong negosyo hawakan ninyo, mamalasin ka. Na kahit sinong mamahalin mo, iiwanan at sasaktan ka lang. Ganun yun. So, hindi man siguro fair, pero tumatalab yun eh. So kahit anong kayod mo at hindi ka nakakapag-ipon, kahit anong kayod mo or pag-iingat mo sa taong mahal mo, iniiwan ka pa din, magtaka ka na. Kailangan mo na magpabook ng full private trading para malaman mo kung meron ka bang minanang sumpa, meron ka bang minanang barang, kulam, gayuma. Kasi kapag meron, ipatanggal mo para hindi na rin mamanahin ng mga anak mo, apo mo, 'di ba? Kawawa naman, magsasuffer kayong lahat, hindi naman ninyo kasalanan. Kasi dati 'yan, sa dati, 'di ba? Sa lumang panahon, kapag nagmahal kasi wagas. Eh kapag inagawan, hanggang kamatayan yung pagdaramdam. Iba yung iba talaga nagpapakamatay pa, which happens nowadays pa rin. Pero dati mas grabe na talagang
makikita mo talagang tumatalab. Lalo na kung totoo yung pagmamahalan. Kaso, di ba, dati kasi kapag aristokrata ka, aristokrata din ang pagay sa'yo. Kapag mahirap ka, parang ang hirap din magmahal ng isang aristokrat. Ganon. So, ito yun. So, kung meron kang pagkakataong magmahal, gawin mo. Kung meron kang pagkakataon na kainin or bilhin yung mga pagkain na hindi mo nakain noon, gawin mo. No? Yung mahalaga, sarili mong pera. Huwag lang yung pera ng ibang tao. Tapos, kung gusto mong mag-enjoy, basta sarili mo lang din yung pera mo. And then, if ever na merong mga tao, no, na magbibigay sa'yo ng kaiba-iba man namang sitwasyon, wala silang magagawa basta sarili mong pinaghirapan yun. Pero kung pera nila at nagrereklamo sila, may rights din sila. And ito, sinasabi dito, makipag-reconnect ka sa inner child mo, no? Kung i-consider mo din yung sarili mo na tao ka pa din. Kahit anong pagbabanat ng buto mo, kung gusto mong ma-in-love, di ma-in-love ka. Kahit anong edad mo, wag mong gawing basehan yung ibang tao para sa kaligayahan mo. Ang mahirap lang doon, kung ginamitan mo ng gayuma yung tao para mamahalin ka, dahil sa intensyon mo, na aside sa mamahalin ka niya, mapapasunod mo siya, at maaangkin mo ang lahat na meron siya, which is the bad intention behind your agenda. Pero kung gusto mo talagang gawin na mamahalin ka, magpa-reading ka para malaman mo at hindi ka na magsayang ng effort sa tao, nahihiwalayin ka rin pala after few weeks, after few months, or after a year. 'Di ba? Which is good to know na magpahula ka ahead. Lalo na, papasok yung undas, ay paalamin mo kung safe ba bumiyahe, may pera ka bang pambiyahe, may kakalabanin ka ba, o may kasama ka bang malas, di ba? Kasi kahit gaano ka ka-positive, kung yung mga nakasama mo there is a negative right there, madadamay ka. Believe me, madadamay ka sa kamalasan nila. Okay? So, para alamin mo kung sino sa circle mo yung malas at sino yung hindi, magpa-reading ka din. Thank you and good afternoon!